Isang alalay, nakarelasyon niya ang asawa ng pinuno ng grupo. Tinanong siya ng pinuno, ilang beses ka nakasama si ate? Unang beses ito. Unang beses na yung linggo, di ba? Mali. Kung gusto mong malaman sasabihin ko. Maraming beses na. Sa bahay mo at sa kwarto ko. Pati sa loob ng kotse mo. Ang pelikulang ito, pinaka-nakakatawang komedya ng hapon na napanood ko. Napakaraming punchline. Kuwela ang kwento. Naloko siya ng sariling alalay. Halos kumatok sa galit si Kuya Kiam. Iniutos na atali silang dalawa. At magbuhos ng semento sa timba. Gagawin daw silang buhay na poste. Halos matakot mamatay si Mupong. Sa oras ng panganib, bigla siyang nagsabi, kung nandito lang ang kaibigan kong si Dela, tiyak ililigtas na kami. Nang marinig na kilala ni Mopong si Dela, interesado bigla si Kuya Kiang. Pinalaya niya sila, pero may kondisyon. Kailangan sa loob ng 5 araw. Dalhin ni Mopong si Dela sa harap niya, at mabubura ang hinanakit nila. Pati si Mary ay may bibigay kay Mopong. Pero kung hindi niya madala si Dela sa loob ng 5 araw, gagawin talaga silang buhay na poste. Natuwa si Mary. Sinabi nang ipatawag na si Dela bukas. Para makalayo na sila. Pero sabi ni Mokong, si Dela, sino siya? Lumabas na hindi talaga kilala ni Mokong ang sinasabing Dela. Narinig lang na kanina habang binubugbog siya, na hinahanap ni Kuya Kiyang ang isang taong nagngangalang Dela. Kumusta na dyan? Si Dela. Wala pa rin. Hindi siya madaling hanapin dahil siya ang Dela. Inutusan tayo ng pinuno na madaliin ito. Oo, kanina ginawa ko lang iyon para mabuhay. Kaya ko nasabing kilala ko si Dela. Nanlumo agad si Mary. Diyos ko nilopo mo pa si Kuya Kiam. Para kang natutulog sa sahig ng banyo. Palapit sa kapangamakan, sinabi ni Mary sa kanya, na itong si Dela ay isang namungunang Mama Meron. Misteryoso ang kilos niya, sanay sa pagtabong mabuti, at walang nakakita sa tunay niyang mukha. Narinig ito ni Mupong. At bigla siyang nakaisip ng paraan. Walang nakakita. Ibig sabihin hindi rin kilala ni Kuya Kiam. Madali lang pala ito. Maghanap lang ng taong magpapanggap na si Dela, kahit desperadong paraan. Pero wala nang ibang opsyon. Kailangan ng sumugal. Dumiretso si Mapong sa isang third-rate na crew. At nagnanap ng isang aktor na walang pangalan. Ang pangalan niya ay Sato. Mahigit 10 taon na siyang umaarte. Halos hindi pa nakikita ang mukha niya. Eksaktong siya ang tipo na kailangan ni Mopong. Dahil siguradong hindi siya kilala ni Kuya Piang. Sinabi ni Mopong kay Sato na kami ay isang kumpanya sa paggawa ng pelikula. Kasalukuyang nag-shoot ng isang pelikula. Punang ng isang pamanahing lalaki. Gusto pa namin imbitahan para gumanap. Ako mismo ang direktor ng pelikulang ito. Nang marinig niyang siya ang daganap bilang bida. Siyempre pumayag agad si Sato. Kaya nagkasundo sila. Sa pagbalik nila, sinabi ni Mumo kay Sato, ang gagampanan mong papel ay isang papasasin na si Dela. Katangian niya ang misteryosong kilos. Binasa sa pagtabong tahimik, darito ang script pakitingnan ninyo. Kinuha ito ng manager, at nagnanda siyang pag-aralan ito. Pero pagtingin niya, 4 na salita lang. Bahala kayong magpamalas. Kaya naramdaman ng manager na walang kasiguruhan ng proyektong ito. Pero si Sato ay sobrang sabik. Pinakahilig at pinakasanay niya ang pag-arte ng biglaan. Kaya desidido siyang sumama sa grupong ito. Dumaan sila sa isang crew na may shooting. Mabilis na nagkaroon ng ideya si Mumo. Itinigil niya ang sasakyan at sinabi kay Sato na mga empleyado niya raw ang mga iyon. At naghahanda para sa susunod na shoot. Pagkatapos kunwari siyang bumati, pagaling ng trabaho ninyo. Nagulat ang lahat. Iniisip kung sino siya. Baka siya ang tunay na may-ari sa likod. Dahil dito lubos na naniwala si Sato. Pagdating nila sa inn, may alinlangan pa rin ng manager. Pakiramdam niyang hindi tunay na direktor si Mumo. Hindi mo sinasabi ang kwento. At wala ka ring script na ibinibigay. Dapat may cameraman lang. Ipakita mo sa akin. Wala namang profesional na camera si Mumo. Pero mabilis siyang nakaisip ng paraan. Pinapanta niya ang kaibigan para magpanggap na tao mula sa kumpanya ng gas. Para naupuhin ang crew sa kalsada. Sabihin na may powders ng gas sa paligid. At delikado sumabog ang mga oras. Nagulat ng husto ang mga staff. Agad silang lumikas. Hindi na nila nadadala ang kamera. Kaya ginamit ni Mumu ang lugar pansamantala. Pinagpanggap si Mary bilang babaeng lead. At pinakunan sila ni Sato ng unang pagkikita ng magkapareha. Unang eksena unang bahagi. Naghahanda ng magsimula.
Pasensya na, may malapit bang in dito? Kasi unang beses kong pumunta sa syudad na ito. Kung maaari sana isama mo ako. Cox, ayos sobrang nakapahanga. Pwede na raw ito. Matapos ang pilit na padarte, naniwala rin ang manager na totoong crew ito. Kinabukasan dinala ni Mumo si Sato para makilala si Kiam. Sa ibaba ng gusali, paulit-ulit siyang nagbilin na nagsimula na ang shooting. Ikaw si Dila ang assassin. Pwede kang magpamanas ng malaya, pero huwag mong ma-offend si Kiam. Dumating na ang oras para sa iyong pag-arte. Pagpasok nila sa opisina ni Kiam, kay tauhan agad na nagsiyasat sa kanila. Napahanga si Sato na parang profesional ang crew. Pati extra marunong umarte. Siguradong sisikat ang palabas na ito. Bilang bida, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Kaya sinimulan na ni Sato ang pag-arte. Umupo siya diretso sa mesa ni Kiam. Tinignan niya si Kiam ng may malamig na tingin na parang mamamatay. Pagkatapos kinuha ang fruit knife sa mesa, dinilaan ito, at matapos dilaan, sinabi na kay Kiam ng ubod tapang, "Ako si Dela, ikaw ba ang duwag na gustong makita ko?" Sa narinig na iyon, pinawisan si Mumo sa takot, pero hindi inaasahan. Napahanga si Kiam sa presensya nito, at agad na raw, walang naglalakas loob bumasta ng ganito sa harap niya. Hindi raw talaga biro ang taong sumusugal sa panganib. Pagdating pa lang nagpakitang bilas agad. As in talaga, pinaupo niya si Sato para mag-usap. Nang makaupo si Sato, ibinaba ng tauhan ni Kiam ang kortina. Nakita ito ni Sato. Hindi pwede yan. Matatakpan ng kamera. Ang ganda ng pag-arte. Pero ang sense sa camera hindi profesional. Agad siyang nagbigay udyat kay Mumo. Kaintindihan ito ni Mumo at dali-daling binuksan ang kortina. Bagamat medyo naghinala ang tauhan. Hindi na ito pinansin. Diretsa ang sinabi kung bakit nila hinahanap si Sato. Noong nakaraang buwan may sumubok pumatay sa amo nila. Sa tapat na gusali binaril. At nadiskubre nila ang killer. Ikaw daw si Dela. Diyos ko pala kaya hinahanap si Dela. Para mag-higanti. Ano na ang gagawin? Halos himatayin si Mumo. Pero si Sato kalmado lang. Nakita niya ang isang tauhan na nakatayo sa bintana. Natatakpan nito ang kuna ng kamera. Ayon sa maraming taong karanasan bilang extra, alam niya, HMPH itong mapang na to. Gusto siyang agawan ng eksena. Hindi siya pwedeng maupo. Kailangan niyang tumayo para makapungan ng frame. Lumapit siya sa bintana at umiikot saglit. Mahinang sinabihan ng tauhan na huwag naranin ang kamera. Dahil kasunod nito, ay ang solo niyang mahanadang eksena. Makikita siyang mayabang at matapang. Itinaas ang paa sa mesa at sinabi, "Ako ang pumatay sa iyo bilang Dela. Ano magagawa mo?" Pagkasabi niya nito ay kumuha siya ng baril mula sa medyas. Isang pag-ikot lang, ay nakuha niya si Kiam bilang hostage. Nagulat ang mga tauhan. Hindi nila inakala kailanman na isang top assassin ay magtatago ng baril sa medyas. Nakuha ang amo nila, kaya wala silang nagawa kundi ibaba ang baril. Itinulak bigla ni Sato si Kiam palayo at tumakbo papunta sa bintana. Nagpaalam pa siya ng bye-bye. Pagkatapos ay tumalon pababa. Hanapailan pa nila nadala ang ganitong gamit. Hindi mo ba sinabi sa direktor? Gusto ko lang bigyan si direktor ng sorpresa ang bihirang pagkakataon na ito. Ngayong tapos na ang gawain, gusto nang pauwiin ni Mumo si Sato. Pero lumabas din ang tauhan ni Kiam. Pinaakyat daw nila si Dela. May kailangan daw si Kiam sa kanya. Wala nang nagawa si Mumo. Kaya sinabi niya kay Sato na magpatuloy sa pag-arte. Akala naman ni Sato na hindi nasiyahan ang direktor. Kailangan palang ulitin ang eksena. Kaya nang makita niya si Kiam, umupo na naman siya bigla sa mesa. At sinimulan ng pandila muli. Nabuluhan si Kiam sa ginagawa niya. Masarap ba talaga ang fruit knife ko? Habang nalilito si Kiam, sinabi ni Sato ng ubod tapang, "Ako si Dela, ikaw ba ang duwag na gustong makakita sa akin?" Hindi makareact si Kiam. Hindi ba't sinabi na niya ito kanina? Naintindihan ng tauhan na may baril ito sa medyas. Kaya kumilos agad at pinilit siyang ibigay iyon. Ibigay mo ang baril. Medyo matalino ka ngayon. Nang makuha ni Kiam ang baril, lumitaw na ito ay bumalam. Lubos niya itong hinamaan. May dalang peking baril.
at naglakas loob makipagkita. Talagang kakaiba ang taong ito. Kaya inimbitahan siya ni Kiam na sumali sa grupo nila. Nagalit si Sato. Ano tingin mo sa akin? Isa akong tunay na top assassin. Hindi ako magpapailalim kahit kanino. Nang tumanggi siya, nalungkot si Kiam. Kung hindi ka magiging tao po, ay magiging bangkay ka. Sa harap ng sandamakmak na baril, ginawa ulit ni Sato ang pag-arte bilang matapang na taong di sumusuko. Dahil alam niya, walang bida sa mundong ito ang namamatay. Naging sobrang tense ang eksena, at posibleng ipabaril siya ni Kiang anumang oras. Sa oras ng panganib, sumugod si Mumo papasok at sumigaw ng cut. Pagkatapos hinailan na si Sato palabas ng pinto. Ito'y halatang eksena ng undercover. Kung hindi ka sasali sa kanila, masisira ang buong palabas. Naisip ni Sato, may punto siya. Sige, sasali ako. Nang makita niyang naintindihan niya, binalik siya ni Mumo sa loob. Pero akala ni Sato kailangan pang iris water, kaya umupo ulit siya sa mesa. Ayoko na sa kutsilyong ito. Sa'yo na lang. Umuwi ka at dilaan mo ng mabagal. Hindi sumagot si Sato at inulit pa rin niya. Ako si Dela. Ikaw ba ang duwag na gustong makakita sa akin? Mukhang nasanay na si Kian. Diretsong tinanong kung gusto niyang sumali sa grupo. Simula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Sa wakas nakuha nila ang ganitong talento. Masayang masaya si Kian. Iniwan niya ang contact info ni Dela at pinauwi sila. Nakakahina na rin si Mumo. Ang ganitong top assassin, imposibleng gamitin na dadagad. Siguradong itatago muna nila, pero hindi niya inakalam. Pinagabihan pa lang, gagamitin na pala si Dela. Sabi ay pupunta sila sa isang transaksyon ng armas. Akala ni Sato eksena lang ito, kaya sumama siya. Sa sasakyan binuksan ni Sato ang kahon at tumingin. Hoy, may mga props na armas sa loob. Hindi ba nila pinapahalagahan ang padarte ko? Kinuha niya agad ang mga armas sa loob. Hindi ba't padarte lang ito? Isang walang lamang pamon. Kaya ko itong gawin mukhang mabigat. Pero na, dalawa silang may bitbit na pamon. Sa pier nila nakipagkita sa mga tay. Pera sa isang kamay. Kinuha ng mga tay ang pamon. Parang ang gandong nito. Binuksan nila at nakita nilang walang laman. Niloloko pa na sila, hinugot nila ang mga baril at nagsimulang magpaputok. Kaya tumakbo ang dalawa, hindi sinasadyang bumukas ang kaong may pera. Sa kanila napansin, papel lang pala ang naman. Mukhang hindi rin tapat ang kabila. Ano mo nalaman? Alamin ano, na hindi talaga sila interesado makipagtransaksyon. Kahit ano pa man may utang ako sa'yo, walang problema. Galing na natin sa susunod. Medyo nalito si Sato. Ganito na ba kay Toto ang mga props ngayon? Dumating si Mumo at ang manager. Nakita nilang may bar ilan na gaganap. Nilapitan ni Mumo ang mga ito at sumigaw ng cut. Cut, 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 cut. Tumigil kayo agad.